Alam ko marami ka ring Lucky Bamboo, pero saan mo ba ito nilalagay? Baka mali pa yung bilang ng stocks mo at hindi ba nakaset up ng ganito? Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awi Checo, we make learning simple and cool. Oh, oh. Magtanim at Hi mga besh! Welcome back sa ating channel. In today's video, pag-uusapan nga natin ang tungkol sa Lucky Bamboo. Saan ba ito magandang ilagay? Tamang bilang na dapat iwasan, paano i-set up, at ano ang ibig sabihin ng mga stocks. Marami pong taong naniniwala na ang Lucky Bamboo ay sumisimbolo sa good luck, prosperity, and abundance. At ito hindi mo lang makikita sa bahay Pwede mo rin ito makita sa opisina, sa mga negosyo, at hindi lang yan, ginagawa pa itong pangregalo. But according sa Feng Shui pa ang tamang pronunciation, no. According sa Feng Shui, hindi lang basta meron ka lang Lucky Bamboo, dapat tama yung pinaglalagyan mo. Bago po tayo magsimula, pag-usapan po muna natin kung anong klaseng halaman yung kinokolekt nyo. Ito pong Lucky Bamboo ay hindi pamilya ng kawayan. Ito po ay pamilya ng Sanderiana. And to be specific, ito po ay Dracena Sanderiana. Itong ating Lucky Bamboo po ay madalas po na iuugnay sa Feng Shui dahil sa simbolismo po nito ng paglago, flexibility at resilience. Makikita niyo yung birding dahon nito at yung kanyang katawan, kumakatawan to sa buhay, bagong simula at patuloy na yung pag-unlad natin. Pero para sa maraming naniniwala sa Feng Shui, yung Lucky Bamboo pa rin ay nagsisilbing simbolismo or symbol ng paalala ng kasaganahan at pagiging positive sa buhay. Bakit nga ba mahalaga yung placement ng ating mga Lucky Bamboo? Number one principle kasi ng Feng Shui ay maging maayos yung daloy ng energy o ng Qi. And according din sa paniniwala, yung bawat bahagi ng bahay natin, ay may bahagi, kumbaga merong iba't ibang aspeto ng buhay. Pwedeng sa kalusugan, sa pera, sa career, at sa relationship. Kaya marami po ang nagtatanong saan ba magandang ilagay yung Lucky Bamboo nila. Dahil may mga gusto kasi silang makamit, di ba? Kumbaga, gusto nila ma-promote sa trabaho, gusto nila maging maganda yung negosyo nila, o magkaroon ng harmony sa bahay. Ito naman po ay walang scientific evidence, pero marami pong naniniwala dito at sinusunod yung ganitong tradisyon. One of the best location ng mga Lucky Bamboo natin ay itong Southeast area. Lalo na kung ang goal mo ay gumanda yung takbo ng negosyo mo, gumanda yung takbo ng career mo, maging tuloy-tuloy yung pasok ng pera. Southeast area is the best location. Kasi nga, according sa Feng Shui, itong lugar na to or corner na to, ito yung sector ng wealth at financial opportunities. Bahay. So, sa parte ng bahay kung saan sa sala, kung meron kayong home office, o kaya meron kayo sa dining area, basta kung saang lugar kayo madalas gumagawa ng mga financial decision. Dito yung magandang ilagay yung mga Lucky Bamboo nyo, at mas maganda pa kung isa-set up nyo ng 5 elements ng Feng Shui. Kung paano po mag-set up ng 5 elements ng Feng Shui, ilalagay ko po yung link sa dulo ng video na ito. Ang susunod naman ng best location ng mga Lucky Bamboo natin ay itong East Corner dahil itong East Corner ay konektado sa health, family, at personal growth. Kung ang goal niyo po ay gumanda yung relationship sa family niyo, magkaroon ng harmony, maging kalmado yung atmosphere, itong East Corner po ang magandang paglagyan ng mga Lucky Bamboo. Hindi naman importante na sobrang dami. Ang importante po yung quality ng Lucky Bamboo na ilalagay nyo. Hindi rin kailangan na malalaki. Importante, malulusog at hindi naninilaw. Isa rin sa magandang yung malaman kung ano nga ba yung tamang bilang ng mga Lucky Bamboo at ano yung mga symbolism ng bawat stock nito. Ilalagay ko po dito sa screen kung ano yung meaning ng mga bawat stocks ng mga Lucky Bamboo natin na gusto nyong i-display sa bahay nyo or sa negosyo nyo. Welcome to the world of... Pansin nyo po, wala dito yung number 4 or 4 stocks.
Kasi nga, itong four stalks ay iniiwasan po talaga ng karamihan, lalo na kapag nagbabundle tayo ng Lucky Bamboo. Dahil ito ay sumisimbolo sa death or kamatayan. Paano naman maiwasang mamatayan o malantay yung ating mga Lucky Bamboo? Okay, hindi lang to about feng shui o pampaswerte, no? Pag-usapan din natin kung tamang pag-aalaga. Number one, i-consider natin yung placement ng Lucky Bamboo natin, yung about sa light. Okay? Lalo na kung ilalagay natin dito sa altar natin, make sure na maganda yung light niya, nakakasagap pa siya ng liwanag, hindi ba madilim dun sa lugar na paglalagyan natin dahil may tendency po magkaroon ng paninilaw yung ating mga Lucky Bamboo, pwede silang manghina at unti-unting mamatay. Iwasan nyo rin nasisikatan ng direct sunlight ha, kasi pwede pa rin silang masunog. Hindi naman kailangan talaga na pag sinabing light, ay kailangan talagang nakatutok or talaga nasisikatan sila ng araw. Pwede na po yung mga may liwanag na mga fluorescent lamp natin o kaya sa labas na merong kahit ni shade, yan importante kung sa labas natin to ilalagay o kaya malapit sa mga bintana natin. Next ay watering or pagdidilig. Kung ang Lucky Bamboo nyo po ay nakatanim sa lupa, ayan, make sure po na huwag nyo katigang diligan ha. Kasi meron din akong Lucky Bamboo na namatay, nakalimutan kong diligan. At kung tubig ulan naman po, walang problema kung nakababad yan sa tubig ulan. Ang iwasan nyo lang talaga yung araw eh. Make sure na moist soil po yung inyong Lucky Bamboo, laging moist. Pero pagdating naman po sa water arrangement, syempre hindi na natin kailangan diligan na katulad nito. Make sure lang na papalitan niyo po yung tubig once a week para po na laging fresh kasi bumababa din yung oxygen level ng tubig. At there's two ways ng water arrangement. Pwede rin kayong gumamit ng katulad nitong may sa akin, Leca balls. Ayan. Kapag self-watering kasi yung gagamitin nyo, mas maganda or I recommend na Leca balls kaysa sa mga sphagnum moss at ayan, yung coco fiber, ayan, water propagation. Self-watering po yan para iwas iwas tayo mamatayan din kasi may tendency rin mamatay yung mga Lucky Bamboo natin kahit sa water arrangement, lalo na kung hindi maganda o hindi sila sanay dun sa kumbaga yung ginagamit nating tawag dito medium. Kasi may time na ako namamatayan din nung ginamit ko yung sphagnum moss dito sa Lucky Bamboo ko kahit self-watering pot. Ayun, namatay. Kaya nga po naging 3 to, dati 5 yan. 5 na naka-arrange ng 5 elements ng feng shui, ngayon naging 3 na lang. At pinalitan ko ng Leca and so far okay naman. Next, kapag may nakikita na kayong naninilaw na mga dilaw na dahon, mas maganda alisin nyo na para hindi na mahawa yung ibang mga dahon po ng mga Lucky Bamboo. Mahalagang tandaan mga besya, itong ating mga Lucky Bamboo ay hindi magic plant. Ito ay sumisimbolo lamang sa prosperity, luck, and abundance. Ang totoong prosperity ay nasa sipag ng tao, nasa sipag at tiyaga, nasa pananalig sa Diyos, tamang pagpaplano at tamang pagpabudget. Pero kung naniniwala ka sa feng shui, yung mga placement nito, bilang nito, wala naman pong masama. O basta, syempre, huwag nating kalimutang magsipag pa rin, nasa tao pa rin yung gawa. Okay? Kayo mga besya, saan nakalagay yung inyong mga Lucky Bamboo sa Southeast area or East area at ano yung goal nyo? Share nyo yan sa comment section. I hope nagustuhan nyo po itong video natin ngayon at huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time, bye!